For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Kay ginigugma sang Ginoo ang kalibutan. Nya ginhatag ang iya nagaisahanon nga anak, kag ang sinuman nga nagapati sa iya, hindi magtaliwan kundi makaangkon sang walay katapusan nya kabuhi. Mayong hapon naman sa aton tagpalamati sa 373 Super Radio Iloilo. This is your brother Fernando. Kag nagabalik naman sa kahanginan ng aton programa nga ginatawag, Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa ay hindi konektado sa anuman nga grupo, sekta, organisasyon o konsimbahan. Ang amon ginapalinton amo lamang nga mayong balita sa mahal nga Biblia, Torah kag Quran. Kay ang ginbugayan sang Ginoo sang dulunggan makabati kag mga mata nga makakita sa pulong sang Ginoo. Kag nagakadapat lang nga himayaon nato ng aton Ginoong Dios halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagtunod sini. And we all should worship this one God in truth and in spirit, says the Lord God. My shepherd and only provider, he makes me lie down in green pastures, he leads me beside the still water, he restores my soul. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in his house forever until the end of time. Jesus, my shepherd and only provider, you make me lie down in green pastures, you lead me beside the still water, you restore my soul. Though I walk through the valley of shadows, I will not be afraid. I'm not afraid. Your rod and staff are my only comfort, and you'll be with me always. A table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil, and my cup overflows. My cup overflows with your love, with your love, Jesus, my shepherd and only provider, you make me lie down in green pastures, you lead me beside the still water, you restore my soul.
Mga utod ko kay Hesus Kristo kag mas kilala man sang iban sa aton sa iya Hebrew name nga Yahushua HaMashiach. Kamo ginaimbitar ko gid sa pagpamati sa mga dinalan sa Biblia nga akon pagabasahon kag kabay nga opdan ninyo ako sa pagtuon sa maayong balita. Akon man ginapahibalo nga ini nga programa wala nagapangayo kayo o kung nagasulisit sang anuman nga donasyon. Ang amon tinutuyo amo lamang ang pagwaragwag sang maayong balita. Ang pulong sang Dios halin sa nauna nga libro sang Korento, Kapitulo 10. Paandam nga indi magsimba sa mga Diyos-Diyos. Mga utod, gusto ko nga mahibaloan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Gintoy-tuyan sila sang Dios paagi sa panganod, kaginbuligan niya sila sa ila pagtabok sa mapula nga dagat. Paagi sa sadto nga panganod kag dagat, do pareho lang nga ginabautisuhan sila tanan bilang mga sumulunod ni Moises. Nagkaon sila tanan sa pagkaon nga halin sa Dios, kag nag-inom sila tanan sang ilimnon nga iya ginhatag, kay nag-inom sila sang tubig halin sa bato nga ginpatubod sang Dios. Ato nga bato nga nagupod sa ila amo si Kristo mismo. Pero bisan ginbuligan sila sa Dios, kalabanan sa ila wala gid naghimo sang husto nga makalipay sa Dios. Amo gani ang ila mga bangkay naglalaptat dito sa kamingawan. Ang mga natabo nga ato sa ila nagahatag sang leksyon sa aton, agod magpang-andam kita nga hindi maghandom sa paghimo sa mga malain nga mga butang pareho sang ila ginhimo. Hindi ka mo magsimba sa mga Diyos-Diyos pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Kay nasulat sa kasulatan, nagkinaon sila kag nag-ininom, kag nagpagusto pangalipay sa ila pagsimba sa Diyos-Diyos. Kag hindi gid kita magsunod sa ginhimo sang iban sa ila nga naghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon. Amo ganing aginsilutan sila sang Dios, kag 23,000 ang nagkalamatay sa isa lang kaadlaw. Hindi ta pagtestingan ang Ginoo pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo ganing agin pakagat niya sila sa mga manog kag nagkalamatay sila. Hindi ka mo magsagi kumod pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo ganing agin padalaan sila sang Dios sang anghel nga manugpatay sa pagpatay sa ila. Hindi tanan nga butang nagakalatabo agud mahibaluan ta nga ato nga mga butang hindi gusto sang Dios. Kag insulat ato nga mga nagkalatabo sa pagpaandam sa aton nga nagakabuhi sa panahon nga madali na lang magabot ang katapusan. Gani ko nagahuna-una kamo nga ang inyo pagtuo malig-o na, mag-andam kamo kay base kon makasala man kamo. Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tao. Pero masaligan ang Dios sa iya promisa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kaya kung mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sing paagi agud madaog ninyo ini. Gani mga hinigugma ko, hindi gid kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos. Nagahambal ako sa inyo bilang mga tao nga makainsyende. Gani binagbinagan ninyo ang akon ginahambal sa inyo. Kung magtilipon kita agud dumdumon ang kamatayon ni Kristo, may ginainom kita nga ginapasalamatan ta sa Dios. Kag may tinapay man kita nga ginapamiyak-pihak kag kinakaon. Hindi bala sa sini nagapakig-ambit kita sa dugo kag lawas ni Kristo? Kita tanan bisan madamo, isa lang kalawas tungod nga isa lang katinapay ang aton ginaambit. Tanawa bala ninyo ang mga tao sa Israel. Ang mga nagakaon sa mga halad, nagapakig-ambit sa ginahimo sa halaran. Ano ang buot ko silingon? Nga ang mga Diyos-Diyos kag ang pagkaon nga ginahalad sa ila may pulos? Hindi. Ang buot ko silingon, ang mga ginahalad sa mga tao nga wala makakilala sa Dios, mga halad sa malaot nga mga espiritu kag hindi sa Dios. Gani, hindi ko gusto nga magpakig-ambit kamo sa malaot nga mga espiritu. Hindi mahimo nga mag-inom kamo sa tasa sang Ginoo kag sa tasa sang malaot nga mga espiritu. Kag hindi mahimo nga magkaon kamo sa kalan-an sang Ginoo kag sa kalan-an sang malaot nga mga espiritu. Ano? Gusto ta bala nga magpangimon ang Ginoo? Kay kun maakig na siya,
nahibaluan naton nga indi kita makalikaw sa iya silot. Tugot sa aton ang paghimo sang bisan ano, pero indi tanan makabulig o kon makapabakod sa iban. Indi ninyo paghuna-unaa ang inyong mga kaugalingon nga kayuhan, kundi huna-hunaa man ninyo ang kaayuhan sang iban. Kauna ninyo ang bisan ano nga ginabaligya sa baligyaan sang karne nga wala na pulo pamangkot kun bala ina ginhalad sa mga Diyos-Diyos o kun wala. Agod indi kamo pagtublagon sang inyo konsensya. Kay nagasiling ang kasulatan, ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Ginoo. Kung may indi tumuluo nga mag-imbitar sa inyo nga magkaon sa ila, kag gusto man ninyo nga magkadto, kaunan ninyo ang bisan ano nga ginapreparar para sa inyo nga wala na pulo pamangkot kun bala ina ginhalad sa mga Diyos-Diyos o kun wala, agod indi kamo pagtublagon sang inyo konsensya. Pero kung may magsiling sa inyo nga ang ina nga pagkaon ginhalad sa mga Diyos-Diyos, indi ninyo pagkauna, tungod lang sa sina nga tawo nga nagsiling sa inyo, agod nga wala sing konsensya nga matublag. Hindi ang inyo kaugalingon nga konsensya ang akon buot silingon, kundi ang konsensya sang sina nga tawo. Karon basi magsiling kamo nga apunggan ko ang akon gusto tungod sa konsensya sang iban? Kung ginapasalamatan ko sa Dios ang akon ginakaon, nga aabi pakalainon ako tungod sa pagkaon nga akon ginapasalamatan. Ini ang akon sabat sa inyo. Bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon o kon mag-inom, himuan ninyo ang tanan sa katuyan nga madayaw ang Dios. Indi gid kamo maghimo sang bisan ano nga makahatag kasandaran sa mga Hudiyo o kon sa mga indi Hudiyo o kon sa iglesia sang Dios. Sunda lang balad ninyo ang akon ginahimo. Permi ako nagapangita sang paagi nga mabuligan ko ang tanan nga tawo sa tanan ko nga mga ginahimo. Wala ako nagapangita sang akon kaugalingon nga kayuhan, kundi ang kayuhan sang iban agud maluwas sila. Just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar, drawing near to where you are. Oh my God, you are my strength and my soul. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be, I just want to be with you. I
I just want to be. I just want to be. Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon. Lunes tugtog Biyernes sa 373 Super Radio kag pwede nyo man sundan ang amon mga post sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock, Iloilo. Agod madugangan pagid ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia. Ang pulong sang Dios halin sa nauna nga libro sang Korento, Kapitulo 11. Ang pagtabon sang ulo ko nagasimba. Ginadayaw ko kamo kay permi ninyo ako ginadumdum kag ginahuptan ninyo ang mga tradisyon nga ginpasa ko sa inyo. Karon gusto ko nga mahibaluan ninyo nga si Kristo amo ang ulo sang tagsa ka lalaki kag ang lalaki amo ang ulo sang babayi, kag ang Dios amo ang ulo ni Kristo. Gani sa inyo pagtilipon kung ang lalaki magpangamuyo o kung magsugid sang mensahe sang Dios nga may tabon ang iya ulo, ginapakawian niya ang iya ulo nga amo si Kristo. Kag kung ang babae magpangamuyo o kung magsugid sang mensahe sang Dios nga wala sing tabon ang iya ulo, ginapakawian niya ang iya ulo nga amo ang lalaki, kag daw pareho lang nga nagpakalbo siya. Kung ang babae wala nagatabot sang iya ulo, maayo pang magpautod na lang siya sang iya buhok. Pero makahuluya sa babae kung siya magpautod o kung magpakalbo. Gani dapat tabunan niya ang iya ulo. Ang lalaki hindi dapat magtabon sang iya ulo, kay gintuga siya nga kaanggid sang Dios, kag siya ang iya dungog. Ang babae amo ang dungog sang lalaki. Kay ang lalaki wala paghimua halin sa babae, kundi ang babae amo ang ginhimo halin sa lalaki. Kag wala man paghimua ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ginhimo para sa lalaki. Gani amo ina nga kinahanglan magtabon ang babae sang iya ulo agud bisan ang mga anghel makahibalo nga nagapasakop siya sa lalaki. Pero dapat nga dumdumon taman nga sa aton kabuhi sa Ginoo, kinahanglan sang babae ang lalaki kag kinahanglan man sang lalaki ang babae. Kay ang una nga babae ginhimo halin sa lalaki, kag karon ang lalaki nagatawo halin sa babae. Pero ang tanan nagahalin sa Dios. Binagbinagan ninyo ini. Nagakabagay bala nga ang mga babae magpangamuyo sa Dios nga wala sing tabon ang iya ulo? Natural sa lalaki nga manubo ang iya buhok, kay makahuluya kung malaba ini. Pero sa babae iya, ang malaba nga buhok nagapatahom sa iya. Kay ginhatagan siya sang Dios sing malaba nga buhok bilang inugtabon sa iya ulo. Pero kung may ara nga gusto magkontra sining amon ginatudlo, ang masiling ko lang, wala kami sang iban nga kinabatasan luwas sini. Kag amo man ini ang ginasunod sa mga iglesia sang Dios sa bisan diin nga lugar. Mga utod ang balaan nga panihapon. May isa pagit kabutang nga gusto ko nga sambiton subong sa inyo, kag sa sini wala ko kamo ginadayaw tungod kay ang inyo pagtilipon wala nagadalasing kaayuhan kundi kalainan. Kay nakabati ako nga kung nagatilipon kamo, nagabinahinbahin kamo, kag medyo nagapati ako nga may kamatuuran ini. Siguro kinahanglan man nga matabo ina dira sa inyo agud mahibaluan kung sino sa inyo ang matuod nga tumuluo. Kung nagatilipon kamo agud magsaulog sang panihapon sang Ginoo, hindi husto ang inyo ginahimo tungod kay wala kamo nagahulatay kon magkaon. Gani ang iban sa inyo busogid kag hubog, samtang ang iban iya gutom kag ginauhaw. Nga hindi kamo anay magkaon kag mag-inom sa inyo kaugalingon nga balay, kay sa inyo ginahimo nga ina, ginapakahuyan ninyo ang mga imol, kag pati ang bugos nga iglesia sang Dios, ginatamay ninyo. Ano bala ang akon isiling sa inyo? Dayawon ko bala kamo sa inyo ginahimo nga ina? Hindi gid. Amo ini ang gintudlo sa akon sang Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo. Nga sang sadto nga gabi nga gintraidoran siya, nagkuha siya sang tinapay,
Kag tapos niya pasalamat sa Dios, ginpamiyak-piyak niya ini kag nagsiling, amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Pagkatapos nila kaon sang tinapay, amo man ang iya ginhimo sa ilimnon. Ginkuha niya ini, ginpasalamatan kag nagsiling, ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasugtanan nga patigayunon paagi sa akon dugo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Sa kadakaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagbalik. Gani ang bisan sino nga magkaon sang sina nga tinapay kag mag-inom sang sina nga ilimnon sang Ginoo sa paagi nga indi takos, nagakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Kinahanglan mag-usi sa anay ang tagsa-tagsa sang iya kaugalingon sa hindi pa siya magkaon sang tinapay kag mag-inom sang ilimnon. Kay kung magkaon siya kag mag-inom nga wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo, nagadala lang siya sang silot sa iya kaugalingon. Amo ina nga madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag ang iban gani nagkalamatay. Pero kung usisaon taanay ang aton kaugalingon, kung bala husto ang aton pagkabuhi o kung hindi kita pagsilutan sang Dios. Kung kita nga mga tumuluo ginasilutan sang Dios, ginatudluan niya kita agud hindi kita pagsintensyahan upod sa mga tawo sang kalibutan. Gani mga utod ko kay Kristo, kung magtipon kamo sa pagsaulog sang panihapon sang Ginoo, maghulatay kamo. Kung may ginagutom sa inyo, magkaon siya anay sa ilabalay. Agod hindi kamo pagsilutan sang Ginoo tungod sa inyo ginahimo kung nagatilipon na kamo. Kung parte sa iban nga mga butang, arigluhon ko lang ugaling kung makaabot na ako dira. Ang pulong sang Dios halin sa nahaunang libro sang Korinto, Kapitulo 12. Mga abilidad nga ginhatag sang Espiritu Santo. Mga utod ko kay Kristo, gusto ko nga maintindihan gid ninyo ang parte sa mga abilidad nga ginhatag sang Espiritu Santo. Nahibaluan ninyo nga sang wala pa kamo nakakilala sa Dios, ginpatalang kamo agud magsimba sa mga Dios-Dios nga hindi makahambal. Gani gusto ko nga mahibaluan ninyo nga wala sing tawo nga gintuy-tuyan sang Espiritu sang Dios, nga makapakamalaot kay Jesus. Kag wala man sang tao nga makasiling nga si Jesus ang Ginoo kung wala siya gintuy-tuyan sang Espiritu Santo. May nagkalain-lain kita nga mga abilidad, pero isa lang ka Espiritu ang ginhalinan sining. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-alagad, pero isa lang ka Ginoo ang aton ginaalagaran. Nagkalain-lain ang ginapahimo sang Dios sa aton, pero isa lang ka Dios ang nagagahom sa aton tanan, agud mahimo ta ini. Ang tagsa-tagsa ginhatagan sang abilidad nga nagapakita nga ang Espiritu Santo ara sa iya, agud makabulig siya sa iya kapareho nga tumuluo. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsugid parte sa kaalam sang Dios, kag ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang abilidad sa pagsaysay sina. May ara man nga ginhatagan sing dako gid nga pagtuo, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagpangaayo sa mga nagamasakit, kag initanan halin sa Espiritu Santo. Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sa mga milagro. Ang iban abilidad sa pagsugid sang mensahe sang Dios, kag ang iban abilidad sa pag-ihibalo kung bala ang nagagahom sa isa ka tawo amo ang Espiritu Santo o kung hindi. May ginhatagan man sang abilidad nga maghambal sa iban nga mga lengguwahe nga wala nila natun-i, kag may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sa mga ginapanghambal sa sadto nga mga lengguwahe. Pero isa gid lang ka Espiritu ang nagahatag sinitanan, kag ginapanagtag niya ini sa tagsa katawo suno sa iya gusto. Mga utod ang aton halimbawa, mga parte sang isa ka lawas. Ang lawas may madamo nga mga parte pero isa lang kalawas. Pareho man sini sa aton nga mga tumuluo nga lawas ni Kristo.
Kay kita tanan, Hudiyo man o kun indi, ulipon o kun hilway, ginbautisuhan sa isa lang ka espiritu agud mangin isa kalawas. Kag isa man ka espiritu ang ginbaton naton tanan. Ang lawas ang tao isa lang pero may madamo nga mga parte. Kung magsiling ang tiil tungod nga ako indi kamot, indi ako parte sang lawas. Ina wala nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. Kag kung magsiling ang dulunggan, tungod nga ako indi mata, indi ako parte sang lawas. Ina, wala man nagakahulugan nga indi siya parte sang lawas. Kay kung ang bugos nga lawas ang tao, pulos lang mata, paano ang iya pagkabati? Kag kung bugos nga lawas, pulos lang dulunggan, paano ang iya pagpanimaho? Pero wala kita paghimuan sa Dios nga pareho sina, kundi suno sa iya gusto, ginhimo niya ang aton lawas nga may nagkalain-lain nga parte. Kung ang lawas isa lang ka parte, hindi na ina matawag nga lawas. Ang matuod, madamo ang mga parte sang aton lawas, pero isa gid lang kalawas. Amoy na nga ang mata hindi makasiling sa kamot, hindi ko ikaw kinahanglan. Kag ang ulo hindi man makasiling sa tiil, hindi ko ikaw kinahanglan. Ang matuod, ang mga parte sang lawas nga daw maluya kinahanglan tagid. Ang mga parte sang lawas nga daw indi gid importante aton gihapon ginatipan sing maayo. Kag ang mga parte nga daw malaway tulukon aton man gihapon ginapatahom. Indi na naton kinahanglan nga himuon ini sa mga parte nga matahom na nga daan. Amo ini ang ginhimo sang Dios sa aton lawas. Agud mahatagan sing dungog ang mga parte nga daw indi gid importante. Ginhimo sang Dios ang mga parte sang aton lawas agud magbinuligay kag indi agud magbinahin-bahin. Gani ko ng isa ka parte nagaantos, ang tanang niya parte nagaantos man. Kag ko ng isa ka parte ginadayaw, ang tanan niya parte nalipay man. Ang buot ko silingon amo ini. Kita nga mga tumuluo amo ang lawas ni Kristo, kag ang tagsa-tagsa sa aton parte sang iya lawas. Kag sa sining lawas nga amo ang iglesia, nagbutang ang Dios sa mga masunod. Una sa tanan, mga apostoles. Ikadua, mga propeta. Ikatlo, mga manunudlo. Dayon, mga manughimo sa mga milagro. Mga manugayo sa mga masakiton. Mga manugbulig. Mga administrador, kag mga manughambal sang iban nga lengguwahe nga wala na tuni. Nahibaluan man ninyo nga kita tanan indi mga apostoles, indi man kita tanan mga propeta sang Dios, ukon mga manunudlo. Indi man ang tanan manughimo sang mga milagro. Ang gahom sa pag-ayo sang masakit wala man ginhatag sa aton tanan, ukon ang abilidad sa paghambal sa iban nga lengguwahe nga wala na tuni. Kag kita tanan wala man pagatagi sang abilidad sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sang mga ginapanghambal sa sadto nga mga lengguwahe. Pero tinguhain ninyo nga mabaton halin sa Dios ang mga importante gid nga mga abilidad. Mga utod ato naman nabatian ang maayong balita halin sa Biblia. Kung mayara kamudugang pa nga palamangutanon ka gusto mahibaluan na hanungod sa pulong sang Dios, pwede kita kapakikangot sa aton utod nga si Brother Humberto Avellaneda. Pwede natin siya i-email sa avellaneda1@aol.com. Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the Door Will Be Open. Seek and you shall find, and keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon. Lunes to Biyernes sa 373 Super Radio, kag pwede nyo man sundan ang amon mga posts sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock, Iloilo. Agud madugangan pagid ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia. This has been your Brother Fernando. Nagapasalamat sa inyong pagpamati sa Knock and the Door Will Be Open. Seek and you shall find, and keep seeking the kingdom of God within you.